abroad, usually, ang sagot po niya, pare-pareho naman po yung sagot. Ang isa sa dahilan para po makapag-ipon. Kasi gusto rin nilang mag-ipon, gusto nilang mapaayos ang buhay sa pamilya, mahirap ang trabaho sa atin. So mag-a-abroad sila. Pero minsan tanungin natin pag nag-abroad na siya ng matagal, 10 years or 5 years, ganyan. Tapos tatanungin nyo, nakaipon ka na ba? Tapos ang sagot, kadalasan, hindi pa din. Ikaw ba? Nakaipon ka na? Ito yung tanong para sa lahat. Bakit ka nagtatrabaho ngayon sa Korea? Ito ngayon ang sabi ng OWA, base ito isa sa survey na ginawa nila. Ito yung kadalasan na binibigay na dahilan ng isang Pilipino kung bakit sila nag-abroad. Magkaroon ng sariling bahay, mapagtapos ng pag-aaral yung anak, tapos magkaroon ng sariling negosyo. Yan po yung 3 most common answers na binibigay ng Pilipino. Yan. Pero base po sa study na ginawa ng ADB, mababa daw po ang savings rate ng Pilipino. Ibig sabihin, hindi po tayo nakakaipon. Mababa po ang ating savings rate. Kapanabayan natin ang Bangladesh, Myanmar, Uzbekistan. Nandun tayo sa low savings rate category. Yun naman po mga kapitbahay natin, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, mataas yung savings rate nila. Ang savings rate po natin nasa 17%. Ang savings rate ng mga kapitbahay natin nasa 34%. So, ibig sabihin, doble yung kaya nilang ipunin sa kayang ipunin ng Pilipino. Bakit daw po ganito? Bakit mababa ang ipon? Ito po yung lumabas na pangunahing dahilan. Maraming dahilan, pero ito yung pangunahin. Dependency of the family in the Philippines. Ang usual po kasing nangyayari, kapag merong isang nag-abroad, yung naiwan po sa Pilipinas, ang tendency niya, umasa na lang po doon sa padala. Okay, so mababa po yung productivity. Ibig sabihin, meron pong isang nag-abroad, yung naiwan sa Pilipinas para pong pensyonado. Ano po yan? Kailangan may mapadala every week or every month. Pagkatapos, doon sa padala niya, yun ang susustento sa pamilya. Meron po tayong tinatawag sa Pilipinas ngayon na temporary middle class. Ano po ito? Habang meron pong isang nasa abroad, yung naiwan sa Pilipinas, nagiging middle class. Kasi meron pong padala. Nakakapagpundar yan. Nakakabili po yan ng mga entertainment system, ganyan, yung mga magagarang cellphone. Nakakapag-aral, syempre. Nagiging middle class. Kaya lang, temporary lang po ito. Kasi padala ang sumusustento. What happens if, for whatever reason, biglang umuwi yung Pilipino? Okay, halimbawa po, EPS, 6 years, 5 years. Tapos na yung kontrata. Okay, kailangan nang bumalik ng Pilipinas. O halimbawa, nagkaroon ng emergency doon sa bahay, na nagkasakit yung anak, o nagkasakit yung kapatid, o yung magulang, di ba, pinapauwi na. Meron ka ng emergency bag, di ba? So, kinuha mo na lang, umuwi ka. O halimbawa, minalas. Ano siya? Award winner. Nahuli sa train station. Okay, minalas po siya. Napauwi siya ng Pilipinas. What happens doon sa naipundar na temporary middle class? Babagsak. Usually yan, yung mga naipundar kailangan ibenta. Para maiangat ulit siya, ano yung dapat na gawin? Kailangan may mag-abroad ulit. Okay, kung hindi po siya ulit, di ba? Kung hindi siya, yung kapatid, o kaya yung asawa naman, magpapalit sila, o kaya siya ulit, pero para makabalik, gagamit na ng ibang pangalan. Okay, so tagpi-tagpi po yan. Marami pong challenges na hinaharap ang isang OFW. Meron tayong dual world. No? Ano ibig sabihin nun? Meron pong mundo yung OFW na hindi alam nung naiwan naiwan na pamilya sa Pilipinas. Meron din namang mundo yung naiwan na hindi alam noong nandito, nasa abroad. Ang unang-unang halimbawa dito, isang unang-unang indikasyon, minsan hindi alam ng Pilipino, malungkot na pala siya. Okay? Kasi nasa abroad siya eh. So may tendency yung Pilipino na dahil nalulungkot siya, hahanap siya ng ibang paraan para maibsan yung lungkot. Okay? Minsan healthy yan. Sasali yan ng community. Pero minsan hindi.
Marami tayong mga nagiging social issues, halimbawa dahil nagkokopol-kopol, pero may pamilya sa Pilipinas. Meron pong mga halimbawa na nalululong sa sugal, napapalakas ng inom, kasi malungkot siya. Minsan hindi niya alam, malungkot siya. Ang Pilipino na nasa abroad, meron din niyang guilty feeling. Hiwalay siya sa pamilya niya eh. So guilty siya. Ano yung paraan niya para mag-compensate doon sa guilt? Lahat ng hingi nung naiwan, binibigay. Okay? Kasi yun yung paraan niya para makabawi eh. Di ba kawawa naman si ate, si kuya, kawawa naman yung kapatid ko. So lahat ng hingin, kailangan ibigay. Tapos gumagaang yung pakiramdam niya. Ngayon, nagkakaroon din ng sariling mundo yung nandoon sa Pilipinas. Kasi hindi rin naman natin sila masisisi. Ang ipapadala natin na picture yan, yung may snow, di ba? Ang ipapadala natin na picture dyan, yung nakaganong kayo, tapos natin yung bulgok sa likuran. Yun yung ipapakita natin na picture sa kanila. So, syempre, at ito, kultura din to ng Pilipino. Sa atin, ang definition natin ng success, pag may nag-abroad, successful na. Okay, yun na siya. Hindi na siya yung tipong may nag-abroad, ito na yung paraan para maging successful ako. Sa atin, pag may nag-abroad, ang kwentuhan yan sa barangay, uy, ang swerte ng anak ni Mang ganyan. Mayaman na. And therefore, kapag umuwi ka sa Pilipinas, kailangan magpakain ka sa lahat, di ba? Pag may hiningi ang pamilya mo, kailangan maibigay. Tapos nakapagbigay ka, nangailangan ulit. So, hihingi ulit yung pamilya. Ngayon, kunwari lang ako nang hingi ng 100,000, kunwari lang. Manghihingi siya 120 naman. Tapos ikaw, sige na nga, kawawa naman si ganyan eh. Di magbibigay ka 120. Yung naiwan ngayon, kaya naman pala eh. So tingnan natin, baka kaya pa ng 150. Tapos ikaw ngayon nandito, i-guilty ka. Maghahanap ka ngayon ng part-time job, di ba? Mag-aarobite ka. Linggo magtatrabaho ka pa din para makapagpadala. Ang nangyayari doon sa Pilipinas, umaasa ngayon doon sa monthly na padala without themselves being productive. Hindi po umiikot yung pera. Ang nangyayari pati sa atin, hindi rin naman natin sila masisisi. Kapag mayroong isang nag-abroad, tayo extended family eh. Kapag mayroong nagka-problema, makakaasa ka maraming tutulong. Pero ang isang resulta nito, pati anak ng kapatid mo, ikaw nagpapaaral. Diba? Pati pamangkin. Kasi nga, extended family tayo. So it's a cultural situation na sabay-sabay na nangyayari. Kaya ang isang OFW na nasa abroad, malaki ang responsibilidad. Isang tao, hindi nakakagulat na ang sinusuportahan niya, 2 pamilya. Communication gap. Karamihan po sa inyo EPS, ano? Base po ito sa isang survey ng OWA. Ang isang EPS, ang bakasyon niyan on the average nasa 3 weeks every year. Na merong 2 weeks, merong swerte na 1 month ang bakasyon. Habang nasa abroad yan, makakatanggap yan ng email mula siguro sa magulang. Sasabihin yan, bakit naman ganyan ang misis mo? Ang mister mo, hindi man lang ako napagbigyan. Ay mga ganyang bagay. No? Kaya uuwi yan sa Pilipinas. Tapos, titingin siya sa bahay niya. Tapos sasabihin niya, akala ko ba nagpapadala ko? Diba? Asan na yung mga pinadala ko? Ba't hindi ko nakikita sa bahay? And yun yung tumatakbo sa isip niya. O kaya, yung anak, hindi maiwasan, hindi siya kilala. Nagkakaroon ng mga maliliit na sama ng loob. Base sa experience ng OWA, uuwi yan sa Pilipinas, bakasyon 3 weeks. 3 weeks lang ang bakasyon niya. Sa palagay niyo ba pag-uusapan pa yun ng mag-asawa? Hindi na. Sabi ng OWA, hindi na. Iyon yung madalas na nangyayari. Kasi nga naman, 3 linggo lang siya sa Pilipinas, mag-aaway pa ba sila? So ang gagawin ngayon yan, uwi yan ng Pilipinas nung may kaunting kinimkim. Siguro yung asawa may kaunti na rin kinimkim. Tapos mag-a-abroad ulit. Bakasyon ulit 3 weeks the following year. Uuwi. Tapos abroad. Pagkatapos uuwi ulit. Abroad. Isang uwi niya, sasabog na lang. At pag dumating sa punto na yon, ang hirap nang i-reconcile. Kasi naipon siya ng matagal, mga maliliit